Good day, everyone, and welcome to the 700 Club Asia. They say surrender sounds like defeat, like giving up, waving the white flag. But what if the most powerful thing a person can do is let go? Today, we will witness what happens when people stop fighting on their own and fully surrender their lives to God. Tama ka, Mari, ang buong pagsuko sa Diyos ay hindi kahinaan. Bagkus ito ay katapangan. At ngayon, 3 buhay ang magpapatunay na kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya, binabago niya ang lahat. Narito ang unang kwento. Bakit wala si Papa? Creep in sa heart ko yung galit na sa tatay ko. Kasi parang sa kanya ko sinisisi bakit ganito kami. Kasi iniwanan niya kaming magkapatid eh. Nanay ko ay kinakailangan niya magtrabaho. Salat sa aruga at pagmamahal ng mga magulang si Bob. Pagamat silang magkapatid ay nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Maraming mga bata kumpleto sila. Pero ako wala. Mababa self-esteem ko. Yun ang isa sa mga negatibong dinulot sa akin ng sirang pamilya. Sa kanyang paglaki, tanging ang barkada niya ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Ngunit dulot nito ay unti-unting pagkasira ng kanyang buhay. Pansamantalang ligaya at pansamantalang pagtakas sa totoong sitwasyon ng buhay. Hindi man nakapagtapos ng high school si Bob, siya naman ang sumuporta sa pag-aaral ng kanyang kapatid nung siya'y nagtatrabaho na sa isang pabrika. Pinangarap ni Bob sa sarili na bumuo ng isang complete family. Ayaw niyang maranasan ng kanyang mga magiging anak ang kalungkutang sinapit nilang magkapatid. Sobrang tahimik po niya. Nagkukwento ko. Yung isip niya, parang napakaliit ng tingin niya sa sarili niya. Ganun pa man, napamahal din si Ofelia kay Bob dahil sa nakitaan niya ito ng pagiging responsable. Ang dalawa ay naging magkasintahan at hindi nagtagal, pinakasalan ni Bob si Ofelia nang mabuntis niya ito. Ngunit problema agad ang kinaharap nila. Nagkaroon ng ibang babae si Bob at nalaman ito ni Ofelia. Alam ko na dito ko galing tapos ito na naman pati pamilya ko masisira. Kaya lang wala akong enough na lakas para i-resist yung temptation na nasa harapan ko. Inulit ko lang yung ginawa ng aking papa. Kaya doble ng lungkot ito. Dahil dito ay tuluyan ng iniwan ni Ofelia si Bob. Umuwi ako sa amin. Sobrang lungkot ko, sobrang sakit. Naisip ko noon, bubuhayin ko yung anak ko. Kasi ang naisip ko noon, hindi siya magbabago eh. Parang feeling ko, papunta na siya sa pagkawasak namin eh. Sinubukan ni Bob na buuin muli ang kanyang pamilya. Tinapos niya ang relasyon sa kanyang babae. Ngunit bigo siya. Wala na siyang pamilyang mauuwian. Hanggang sa pinili na lamang ni Bob na maging tulugan ang waiting shed malapit sa pabrikang kanyang pinagtatrabahuhan. Lalong nalubog sa bisyo si Bob. Dahil sa labis na kalungkutan sa pagkawalay sa kanyang mag-iina, naisip na rin niyang tapusin ang kanyang buhay. Isang imbitasyon ang tila babago sa kanyang sitwasyon. Naimbitahan siya ng katrabaho. Nung na-encounter ko si Lord sa prayer meeting, umiyak akong tawad sa kanya, naranasan ko talaga siya, yung kapatawaran. And then, ang unang-una kong pinuntahan yung misis ko. Kasi gusto kong ma-restore yung aming family yung aming relationship, saka yung anak ko na kapapanganak pa lang that time. Sabi ko, ha? Paano ka papatawarin ng Panginoon? Nangalo niya ka, makasalanan ka. Sabi ko, impyerno ang punta mo. Sabi ko sa nanay ko, Nay, siguro nasisiraan na ng bait tong asawa ko kasi si Lord daw sa Lord's daw ng Kalbaryo, pinatawad daw siya. Sa kabila ng poot na nararamdaman sa asawa niyang nagtaksil, pinili pa rin ni Ofelia na makipagbalikan kay Bob, alang-alang sa kanilang anak. Sa grasya at gabay ng Panginoon, nagtuloy-tuloy ang pagbabago ni Bob. Pinagtiisan, pinagtiyagaan niya ako. Hindi niya ako pinapatulan kahit minumura ko siya, kahit lagi akong galit sa kanya. Physically, hindi niya ako sinaktan. Yun ang nakikita kong pagbabago na talagang binago siya ng Panginoon. Alam ko hindi ako pwedeng gumawa uli ng panibagong family. Winork out ko yung relationship ko sa kanya. Isang araw matapos ang kanilang Sunday service, napagpasyahan ni Bob at Ofelia na magpa-pray over sa kanilang guest speaker. Yun ang aming breakthrough.
na humingi ako ng tawad sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa akin kasi bugbog na bugbog ako dito sa mura. Kung ano-ano. Nag-release kami ng kapatawaran sa bawat isa. Doon na po nagsimula yung talagang inalis niya yung galit, sama ng loob na dinulot ng nakaraan. Doon po nagsimula yung journey ng nakilala ko na yung Panginoon. Unti-unti. At tuluyan na ngang naghilom ang sugat sa kanilang pamilya. For 10 long years, hindi ako bumitaw. Nananalangin ako na alam ko isang araw, iipuin ng Diyos ang aking may bahay. Tinupad ng Panginoon ang pangarap na buo at masayang pamilya ni Bob. Kasabay nito, taong 2000, naging ganap na pastor si Bob. Natutuwa kami dahil nagiging patotoo kami sa maraming couple na nagpapa-counsel sa amin. Ipinagkaloob din ng Panginoon ang matagal nang ninanais ni Bob. Nagkita silang mag-ama. Matapos ang 4 na dekada, Wala man siyang sorry sinabi. Pero sabi ko, Pa, mahal kita. kasama ang kanyang buong pamilya, tuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang ina at ama bago pa man sila mamayapa ay kanyang nabahagian ng salita ng Diyos. Ang kanyang kapatid naman ay naninirahan sa ibang bansa. Sa lahat ng masalimuot na pinagdaanan sa buhay, isa lang ang napatunayan ni Bob. Si Lord lahat to eh. At ako ay lagi nagpapasalamat sa Kanya, sa Diyos ng Himala, nagpapatawad, nag-aayos ng buhay. High school dropout, babaero, pero tingnan mo naman ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Binago yung buhay niya, binago siya, at binalik sa asawa niya. At ngayon, pastor pa. Wow! Talagang no eye has seen, no ear has heard what God has in store. Bob had every reason to believe his life was beyond saving. A broken childhood, addiction, a failed marriage, and a broken spirit. But there he was in a waiting shed in the middle of the night, and God was still reaching out for him. And that's what full surrender looks like. It's not something you do when everything is fine. It's what you do when you have absolutely nothing left. Napanood natin kung gaano kahirap ang buhay ni Bob bago siya sumuko sa Diyos at kung paano nag-transform ang buhay niya pagkatapos. Ang pamilya na nawala sa kanya ay ibinalik ng Panginoon. Ang ama na hindi niya kilala ay natagpuan na rin niya. Baka ngayon may ilan sa inyo na tila nasa waiting shed moment rin ng inyong buhay, naghihintay, pagod na pagod, hindi alam kung may bukas pang darating. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa huli para sumuko kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya ngayon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sabi nga ni Bob, kayo ay Diyos ng himala. Lord God, walang imposible sa inyo. Lumalapit kami sa iyo ngayon, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. How we insist to have our way and not your way. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, mula ngayon sinusuko ko na ang buhay ko. Lahat po ng areas ng buhay ko. Financial, relational, Lord, ang aking trabaho, ang lahat ng na bumubuo sa akin, Panginoon, sinusuko ko na sa inyo. Lord, it's yours. Gawin niyo po ang gusto ninyo. Alam ko, Lord, na kapag sinuko ko ang buhay ko sa inyo, tagumpay ang kapalit. Dahil ikaw na ang aking Panginoon at ikaw na ang aking tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Let me pray for you. Kung nangangailangan po kayo ng healing sa oras na ito, would you reach out now to God and say, Lord, would you heal me? Father, in the name of Jesus, would you touch these bodies, Lord? Yung may pananakit sa hita, in Jesus' name, may chronic migraine, chronic headache, may problema sa mata. In Jesus' name, God is reaching out now and healing your body. Healing you. Lung infection sa kaliwang baga. In Jesus' name, you're going to receive your healing. Panghina ng legs. Yes. Hindi masabi ng doktor kung saan nagagaling yan. In Jesus' name, receive your healing, kapatid. It's yours. In Jesus' name. Felici?
There's someone with back pain. The Lord is healing that right now, restoring the strength of your bones in the name of Jesus. Meron ding may kidney problems. The Lord is healing you right now. Matatapos na ang dialysis mo, hindi mo na kailangan by the grace and the power of our Lord Jesus Christ. Amen. Broken relationships, addiction, sexual addiction, Yes. pornography, in Jesus' name, be healed now, be made Yes. whole in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Mahirapan ako huminga. Tapos masakit itong dibdib ko, yung pag-ubo ko. Kahit magsasalita, mapagod ako agad. Tapos pati yung maglakad. Nagtatrabaho si Vilma sa isang kantin sa Basco, Batanes upang makapagpadala ng pera sa kanyang 3 anak na nag-aaral malayo sa kanilang tahanan. Ngunit buong linggong naantala siya sa trabaho dahil sa malubhang ubo at sipon nito. Dalangin ni Vilma ang kagalingan upang siya'y makabalik kaagad sa kanyang trabaho. Magaling na ako sa sakit ko para makapagtrabaho na po ako. Ang dalangin ni Vilma ay natugunan nang magtungo ang Operation Blessing sa Basco, Batanes upang maghatid tulong sa mga nasalanta ng bagyong Julian. Natagpuan nila sa Provincial Health Office si Vilma na nagtungo roon upang magpa-check up. Daglian siyang natignan ng doktor ng Provincial Health Office. So yung diagnosis natin sa kanya after the physical examination, acute upper respiratory tract infection. And then upon further questioning also, wala namang masyadong comorbid conditions na kung saan ito ay magko-complicate doon sa kanyang respiratory tract infection. So I would expect in a matter of 3 days that the patient will improve. Na-remind ko naman siya na inumin niya na sa tamang oras yung gamot. It's try to give her antibiotics binigay natin, yung cephalexin, mag-i-improve siya doon sa naibigay natin.
Binigyan ng mga gamot at food bag si Vilma na tutugon sa kanyang pangangailangan habang siya ay nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Inihatid din pa uwi si Vilma dahil sa kakulangan ng transportasyon sa kanilang lugar. Masaya ako. Nabigyan ako ng gamot. Higit sa lahat, ipinagdasal siya ng Operation Blessing. Pasalamat ako, ma'am, dahil sa binigay niyong malaking tulong sa akin. Lalo-lalo itong mga pagkain. Tapos yung papunta ko doon, tapos nakita niyo ako. Kaya blessing sa akin. Maraming salamat. Alam mo, Felicia, habang pinapanood natin yung video ni Vilma, yung teaser bago si Vilma, naisip ko, ipanalangin ko yung mga kapatid natin na kailangan ng pera, yung ibuhos na ni Lord ang kayamanan ng Pilipinas at payamanin ng Pilipino. Pero inisip mo, baka hindi yata magandang kasi ibang klase tayong problema. Tulad ng, di ba, Amerika, pag nakita mo ang nangyayari sa Amerika, ang yaman-yaman nila, pero ano nangyayari sa bansa nila? Nakalimutan nila si Lord eh. Hindi na nila kailangan si Lord. Japan, ganun din, di ba? Singapore, ganun din. Marami silang pera, pero yun na nga, wala na silang Diyos. Yes. So, paano tayo ngayon? Ano ipapanalangin natin? Pilipinas. Ang panalangin natin is magkaroon pa ng opportunity ang Operation Blessing na i-bless ang ating mga kababayan dahil nakita naman natin kung ano ang naging resulta kay Vilma. Right. Diba? Vilma did not ask for much, di ba? She just needed someone to see her. And that day, God saw her through Operation Blessing Team. They gave her medicine, di ba? Food, hindi naman niya pinagdasal yon, pero nadagdagan pa. A ride home and a prayer. Sometimes, full surrender also looks like receiving, letting people in, letting God provide in ways you never expected. Amen. Ganyan po ang ministry ng CBN Asia at Operation Blessing. Hindi lang pagbibigay ng tulong, kundi pagdadala ng presensya ng Diyos sa mga taong nangangailangan. At kaya nating maging bahagi ng gawain ito. Kung gusto ninyong makasama sa pagtulong sa mga tulad ni Vilma at mga kababayan natin nangangailangan, iscan lang ang CBN Asia GCash QR code sa inyong screen at ipadala ang screenshot sa The 700 Club Asia Facebook Messenger para ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. May God bless your generosity. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Parang gumuho yung mundo ko. Parang kalahati ng pagkatao mo, nawala. Sana ako na lang. Yun yung nasambit ko nung time na yun. Sama mo na ako.
Wala siyang kapantay na sakit hanggang ngayon. Dalamhati ang idinulot ng pagkamatay ng ina ni April. Nagkaroon na siya ng heart attack, mild stroke. So, nung nilagnat siya, dumating yung pinaka-specialista, doon niya sinabi na probable COVID daw. So, kailangan siyang i-transfer. Ayoko siyang iwan. Kasi alam ko na wala naman iba ding mag-aalaga sa kanya at ako dapat yun. Responsibility ko yun bilang anak niya. Hindi ko nang inisip yung sarili ko na mahawahan man ako or what. Basta ang inisip ko, nagagaling siya. Inilipat ng ospital ang ina ni April. Labag man sa kagustuhan ng kanyang ina, kinailangan itong ma-intubate dahil sa lumalalang kondisyon. Kailangan na kasi yung kanyang oxygen level is nasa 70 plus na, which is hindi na talaga maganda. Bilang anak, gusto mo marugtungan yung buhay ng nanay mo kahit papano. So nag-decide kami na ma-intubate na kahit man lang marugtungan ng ilang araw. So pinagdasal na lang namin, pero namatay daw si mama according sa record 2 a.m. Masakit, sobra. Wala siyang kapantay na sakit hanggang ngayon. Isinailalim pa rin sa swab test ang ina ni April bago makremate at makumpirma na COVID-19 ang naging sakit nito. Dahil dito, kinailangan din na magpa-swab test ang kanyang pamilya. Sa lahat, ako yung nag-positive. During nung lumabas yung mga symptoms niya, ako kasi yung kasama niya. Nagkaroon ako ng shortness of breathing po eh. So, malamig na yung paa ko, yung kamay ko, yung chest pain. Yung sa may taas ng puso, sumasakit na. Dumanas ng mild symptoms si April kaya naman dinala siya sa isang quarantine facility upang hindi na makahawa. Sa puntong iyon, binalot ng pangamba si April. Malaki ang possibility na pwede kong danasin yun. Yung takot ko na pag na-introvert ka kasi, nasa mindset na po natin na 50-50 ka na. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, kung makakauwi ka pa ba ng buhay ka, paano yung dalawang anak ko, hindi niya na ba ako makakasama, yung ganun. Ang takot ko, hindi ka na makakauwi ng buo, abo ka nang iuuwi. Sa kabila ng kanyang pag-iisa, wala nang ibang nakapitan si April kundi ang Diyos. So, nung nandun ako sa quarantine facilities, wala akong ginawa kundi isurrender yung buhay ko. Isurrender yung lahat-lahat, yung worries ko, yung anxieties ko. Ang mga kinakausap ko, yung mga spiritual advisor na mga kaibigan ko, na parang mga tatay-tatayan ko na pastor. Trust in the Lord with all your heart and do not lean into your own understanding. Walang imposible kay Lord. Magtiwala ka ng buong puso na walang pag-aalinlangan. Yung feeling na alam mong wala ka dapat i-worry. Wala kang dapat intindihin kung ano yung bukas. Yung feeling na napakagaan na nag-surrender ka, na para kang hinihele. Nakatagpo ng pag-asa si April. Sa kanyang pananatili sa loob ng quarantine facility, mas tumatag ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga, COVID lang to. May Diyos ako. Ngayon pa ba ako susuko? Hindi na kinakitaan ng kahit anong sintomas si April. Matapos ang 16 na araw sa loob ng facility ay idineklara siyang COVID-free. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Bagong simula ang hinarap ni April matapos niyang mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Yung natutunan ko sa lahat ng napagdaanan ko ngayong sa COVID na to, matuto kang sumurrender. Huwag mo siyang pagdudahan. Huwag mong isipin na binigay niya sa'yo tong ganitong problema kasi hindi ka niya mahal. Hindi. Kaya binigay niya sa'yo to kasi may gusto siyang iparealize sa'yo. Si Lord ang aming sandigan. Siya yung pinaka-center. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbigay ng lahat. Kung wala siya, wala rin kami. Wala rin ako. Hindi ko kaya to kung hindi dahil sa Kanya. Kaya sobrang pasalamat ko. At yun nga, binuhay niya pa ako, binigyan niya pa ako ng chance na maging isang mas mabuting tao. Set up, no? Set up, you know, when something happens. Tapos biglang ikaw naman yung, you know, you're gonna go through it also.
naturally natatakot ka na ganun din ang mangyayari sa'yo. Diba? That happens. But then again, it's always an opportunity for God, for you to experience God. And yun ang nangyari kay April. And minsan naiisip or feeling ng iba na pag Kristiyano ka na, you know the Lord, wala ka ng trial sa buhay. Oh, yeah, that's true. Pero hindi po ganun yung buhay. Every trial that comes your way, every difficult situation, yan, di ba? Life-threatening. Talagang you can use it and the Lord actually gives it to you so that you can learn how to grow in Him. How to magmamature sa'yo ang pinagdadaanan mo. Or you're pushed to trust Him. to trust Him. Diba? Kaya ka sumusuko. Kasi nakikita mo na, Lord, hanggang dito nun talaga ako. Hindi ko kaya. Diba? Right. Ikaw ang may Dependence. kaya. And we don't have to go very far to see the best example of that, si Jesus sa Gethsemane. Yes. Alam niya, Panginoon siya, di ba? Alam niya kung anong dadaanan niya. Yeah. Innocent siya, wala siyang ginawang kasalanan, pero gugulpihin siya, hihilain yung kanyang beard, isuscourge siya, duduraan siya. And ipapako siya sa isang krus na after all the scourging, ang sakit-sakit, He knew all of that coming in. Remember, He is God. And yet, Sinuko niya. at Gethsemane, He knows, etong dadaanan ko, kaya siya pinawisan ng dugo. Di ba? Sabi, Yes. how did the Bible put it? Sweat coming down as blood. So, hindi talaga, ibig sabihin na porket wala kang ginagawang, you're not living in sin, tapos may dumating na trial, di ba? Parang, magagalit ka kagad. Lord, bakit ako? Why me? Si Lord di ba? So, like you said, surrender. God Himself, Jesus Himself, in Gethsemane says, not my will, but yours be done. Yeah. So, yan ang kailangan natin matutunan sa sa gitna ng paghihirap. Yes. You know, April lost her mother to the very virus that then came for her. She had every reason to be consumed by fear, but she chose to run to God and to surrender. And in the smallest, most isolated room, a quarantine facility, God met her there. That is how faithful He is. He does not wait for perfect conditions to show up. He shows up in the waiting. Bob surrendered a broken life in a waiting shed. Vilma surrendered a weary body and accepted help she did not ask for. April surrendered her fear inside a quarantine room. Tatlong magkakaibang sitwasyon, ngunit iisang katotohanan. Kapag isinuko mo ang lahat sa Diyos, hinding-hindi ka niya pababayaan. He meets you exactly where you are. Sabi nga sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Yan. Hindi ibig sabihin walang problema, pero may guidance ka niya, di ba? Ibigay natin sa Panginoon ang puso natin. Hindi lang kalahati, hindi lang yung parte kung saan komportable tayo, kundi ang buong puso natin. At sa pagsuko natin ng lahat, siya ang magtutuwid ng ating landas. If you need prayer, want to share your testimony, or would like to partner with us in this ministry, send us a message on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. Call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting shalom, His peace. God bless you. 17 years old lamang si Joel nang namatay ang ama. Saan siya hahanap ng gabay at pagmamahal? Paano tinanggap ng mag-asawang tinamaan ng COVID noon ang kanilang sinapit? Sapat ba kung asin at tubig lang ang tanging lunas sa matinding sakit ng ngipin ni Lola Azucena? Matibay na sandigan. Tampok sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.